ka-vlog. Magandang umaga sa inyo. Binabati ko po kayo ng magandang umaga sa inyong lahat. Nais ko lamang na iparating sa inyo na ang buhay ay parang sugal. Gaya ko rin po. Nung nagkaroon ako ng pamilya, nangarap din po ako na maging masaganang pamilya ko, yung may raos kong pamilya ko, may raos ko sa pang-araw-araw, na stable yung pamumuhay namin, na magkakasama kami ng aking mga anak. Nung nagkaroon ako ng pamilya, napakasaya ng parte ng buhay ko na magkaroon ako ng sariling anak, magkaroon ako ng kasama sa buhay. Binago ko yung mga dapat baguhin, nagsikap ako para sa kanila, nagtrabaho ako. Pero mga ka-vlog, hindi naman yun ang rason na gagawin mo yun para sa mga anak mo. Gagawin mo rin yun para sa sarili mo, para sa obligasyon mo. Nasa tumating na point na nagkaroon ako ng problema sa pamilya ko. Iniwan ako mismo ng pamilya ko. Iniwan ako hindi kami nagkasundo ng aking partner. Hanggang sa may nangyari sa amin na hindi kanais-nais, mga ka-vlog. Nagkaiwalay kami. Ang dahilan upang masira ang aming pamilya. Sa mga dumadaan po sa ganitong sitwasyon, gaya ng pinagdaanan ko, kasi mahirap nang ipilit ang isang tao na ayaw na sa iyo. Darating sa time na may mga magkasama ngayon na nagkakaroon sila ng hindi pagkakaintindihan, nagkakaroon po ng hindi pagkakaunawaan sa lahat ng bagay. Kung mayroon pa pong paraan para maayos nyo ito para sa inyong mga anak, ay gawin nyo po. Maliban na lamang po talagang mayroong lukuan na nangyayari, nagtataksil sa iyo, nagtataksil siya sa iyo, nagtataksil ka sa kanya. Pero siguro para sa akin, mag-usap na lang kayo na maging tapat kayo sa isa't isa. Sabihin mo sa partner mo na ayaw mo na. Sabihin mo sa partner mo na ayaw ko na sa'yo, kaysa naman niluloko mo siya. At ang mahirap nito, mga ka-vlog, ay ang balik nito sa iyo. Sabihin natin, ikaw nanloko ngayon, darating ang araw, pabalik din sa iyo kung ano ang ginawa mo. Damay pa mga anak mo. Sa akin, ka-vlog, ito ang hirap ng wasak ng pamilya. Unang-una, mga batang kawawa. Sa mga nagdadaan sa mga pagsubok sa pamilya nila, gaya ng nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng maliit na bagay na hindi pagkakaintindihan, mas maganda po ay isettle nyo po ang inyong problema. Mag-usap kayo, lumabas kayo, pag-usapan nyo ang problema. Huwag lang po darating sa time na nagkakaroon ng panloloko. Nagtataksil si Mrs., nagtataksil si Mr. Yun po ang medyo mahirap. Mahirap ayusin na yun kasi may panloloko na nangyayari. Pero pagdating sa problema sa pamilya, natural lang yan. Problema sa pamilya, sa pinansyal, sa pamilya ng babae, sa pamilya ng lalaki. Ayaw sa'yo ng pamilya ng babae, ng partner mo. Ayaw sa'yo ng pamilya ng lalaki, sa partner mo. Siguro naman po, kung mahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo. Hanggat kaya mo ipaglaban, hanggat tama yung paglalaban mo sa kanya na wala kayong inapakang tao. Gagawin nyo ito para sa inyong mga anak, sa pamilya nyo mismo, ayusin ninyo. Kaya sa akin talaga, mga ka-vlog, hindi na pwedeng ayusin. Alam nyo kung bakit? May pagtataksil na nangyayari dito, may panluloko na nangyayari dito. Pero sa side ko,
Kung ako man po, siguro yung nanloko sa isang babae, sa partner ko, tatanggapin ko yun kasi yun ang deserve ko na mangyayari sa akin. Na ginawa ko yun, na hindi ko inisip na masisira ang pamilya ko. Pero bago nyo gawin ang isang bagay, na pagtaksilan nyo yung partner, isipin nyo muna ng paulit-ulit. Kasi hindi lang po kayo ang apektado, kundi ang kawawa. Ang mga anak nyo, ang mga batang walang muwang, ang mga batang walang kasalanan. Napakahirap ng isang broken na pamilya. Unang-una, ang mga bata ang unang-unang apektado rito. Sa pinagdaanan ko mga ka-vlog, siguro napakahirap na mag-move on. Unang-una, nagkaroon ka ng pangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Ngunit hindi ito nagtatapos. Laban lang. Unang-una, manali ka sa Panginoon. Humingi ka ng gabay sa Panginoon upang malabanan mo ito. Humingi ka rin ng payo sa iyong mga kapatid, sa iyong mga magulang, sa iyong mga kaibigan na pinagkakatiwalaan mo. Kaya ninyong labanan ang mga nagdadaan sa mga trauma, depression, pagdating sa pamilya, niloko ka, nanloko ka. Pag niloko ka, deserve mo na maging mabuti ang karma sa iyo. Pero pag nanloko ka, asahan mo, babalik sa iyo yan. Kasi ginawa mo yan, deserve mo yan. Pero lahat naman tayo nagkakamali. Unang-una, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. At humingi ka ng gabay. Yun lang mga ka-vlog. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.